nyo, naalala ko, to all the story na like ko sinishare, no? Nung maging speaker ako, maraming hindi naniniwala. Sabi nila sa akin, paano ka maging speaker? Unang-una, maliit ka. 4'11 lang po ako eh. Hindi ka masyado maputi. Hindi po ako maputi talaga. Sabi nila, hindi ka maganda. Hindi po ako maganda noon eh. Ngayon lang ako gumanda. So wala sa akin naniniwala na kaya akong maging speaker at no one believe me na pwede akong maging vlogger. And no one believe me that I can write a book. And no one believe me na kaya akong magnegosyo. Okay, Gilivers, pag-usapan natin, what is the hardest part sa buhay natin at sa business? Let's go. Let's go. Okay, so mag-share lang ako ng aking diniscuss sa church dahil ako po ay nagtuturo ng leadership training sa church namin. So, diniscuss ko po doon ang istorya ni David when he killed Goliath. Alam niyo po ba that I realized, no, sa pagbabasa natin, dahil nag-aral tayo, tinignan natin talaga, binalikan ko yung story. Do you know that the hardest struggle of David is not killing Goliath? It's finding someone or making people believe that he can kill Goliath. Okay? Ulitin po natin ha. The hardest struggle of David is not killing Goliath. It's how to make people believe that he can kill Goliath. Yes. Alam nyo, pag tinignan nyo yung kasaysayan ng how David killed Goliath, ang dali lang, di ba? Yung sling niya lang ginamit niya eh. Andali lang, wala namang mga nag-ikutan pa sila, nagsugat-sugatan, mga ganun-ganun. Walang ganun. Pag tinignan mo eksena ng kung paano sila naglaban. Madali lang po silang naglaban. So, kayang-kaya po ni David. Alam niyo kung struggle niya, paano niya mapapaniwala ang mga tao na mapapatay niya si Goliath? So, let's start with the story. Tingnan niyo po sa 1 Samuel chapter 17. Verse 8, part B. Sabi po ni Goliath, "Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Sabi po sa verse 9. So, ganun na yung deal. Sabi niya kasi nagkatagpo na sila, di na sila makagalaw eh. O sabi ni Goliath, sige na, kung mapatay niya ako, we will serve you. But if I will kill that man, you will serve us. Diba? Yun na yung senaryo. Then, dumating si David. Kasi si David po, nasa bukid po siya. Nag-aalaga ng mga hayop. So, inutusan siya ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, o sige, dali mo tong pagkain, pati na rin sa ibang mga tao doon, sa mga kapatid mo. So, nung nakita ni David, sabi niya, what's happening? Sabi niya, ano ba nangyayari? Anong mangyayari pag sino makapatay kay Goliath? Alam mo, sinasabi niya, I will kill Goliath. Pero walang naniniwala sa kanya. Sabi nga ng mga kapatid niya, di ba? Sabi ng mga kapatid niya, bumalik ka doon, nalagaan mo na lang yung mga hayop. Hindi ka nararapat dito. So, tinatanggihan siya, walang naniniwala sa kanya. Until na-prove niya na kaya niyang patayin si Goliath. Alam niyo, sa buhay natin, yun yung pinakamahirap eh. Yung merong maniwala sa'yo. Kahit sa negosyo, di ba? Yun yung pinakamahirap. Yung may maniwala sa'yo na kaya mong ipanalo ang negosyo na yan, na kaya mong makabenta, na kaya mong kumita. And even in life, di ba, na walang naniniwala sa'yo that you can do this, you can do that. Alam niyo, naalala ko, to all the story na like ko sinishare, no? Nung maging speaker ako, maraming hindi naniniwala. Sabi nila sa akin, paano ka maging speaker? Unang-una, maliit ka. 4'11 lang po ako eh. Hindi ka masyado maputi. Hindi po ako maputi talaga. Sabi nila, hindi ka maganda. Hindi po ako maganda noon eh. Ngayon lang ako gumanda. So, wala sa akin naniniwala na kaya akong maging speaker at no one believe me na pwede akong maging vlogger. And no one believe me that I can write a book. And no one believe me na kaya akong magnegosyo. Diba, sa iyo rin naman, wala rin naniniwala sa'yo. Pero hindi natin papakinggan yan. Hindi sila pinakinggan ni David. Sabi niya, I can kill Goliath. Alright? So, anong ginawa niya? O anong pwede natin gawin? First, you have to improve yourself every day. Improve pa rin natin sarili natin. Hindi naniniwala ang mga tao, kamag-anak natin, kaibigan natin. Improve mo pa rin sarili mo. Si David, lagi niyang ini-improve sarili niya. So, napapractice siya, kaya niya madaling napatay si Goliath. Praktisado siya. Yun ang skill kasi niya eh. Di ba, pinasuot sa kanya, nagpasuot si Yaring Saul sa kanya na hindi naman fit sa kanya. Para makalaban si Goliath, sabi niya, I don't need that, di ba? Kailangan niya lang sling. Alright? So, you have to improve yourself using your own skill. Yung skill mo, yung binigay sa'yo ni Lord, yan ang improve natin. And second, ito po,
Don't be afraid to the crowd. Huwag tayong matakot sa crowd. So, ang daming tao, ang liit ni David, hindi siya natakot. Sa giant, don't be afraid to the crowd and don't ever be afraid to the giants. Pag napunta tayo sa city, takot na tayo Paano ako lalaban sa city? Paano ako lalaban sa abroad? Huwag kang matakot sa crowd. Huwag kang matakot sa ibang lugar. Alam nyo, when they offered me IMG Makati office, no? Wala na talagang isip-isip. Sabi ko, go. Let's go, let's go. I'll go for that. I will not afraid. From this office, dito sa bahay natin, meron pa rin tayong home office, to Makati, I'm not afraid. So don't be afraid to the crowd. Kung dadali mo sarili mo sa city, you go for it. Yung dadali mo sarili mo sa ibang crowd, mas mayaman sa'yo, mas magagaling sa'yo, huwag kang matakot, mas malalaki sa'yo, huwag kang matakot sa crowd. Alright? And fourth, be persistent. Hanggang napapayag ni David, sabi niya, I really want to kill Goliath. Be persistent on the things that you know that you can do. Na alam mo kaya mong gawin. Nobody can stop you. Wala dapat makapagpigil sa'yo. Hindi ka dapat pwedeng pigilan ng kaibigan mo, kamag-anak mo. No one. Pag alam mong kaya mo, yan ang will ni Lord para sa'yo, ituloy mo lang. Be persistent. Yung kinabukasan, nandun ka pa rin. Yung kinabukasan, dala mo pa rin skill mo. Yung kinabukasan, papasok ka pa din. Yung kinabukasan, bebenta mo pa rin produkto mo. Be persistent. Alright? So, sa atin po lahat, the hardest part in life and in business is finding someone to believe in you. Okay? Pero pag alam mo, kaya mong patunayan ang sarili mo, madali po yan. Alright? And of course, ang offer ni Rockstar, we can help you. Okay? Sa IMG Rockstar community, it's not only about investment, it's all about giving you new community na kaya kang tulungan para ma-develop pa yung skill, ikaw, kung ano meron ka, kung ano kaya mo pang gawin sa buhay. Let's go! Let's go! Kape po tayo! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.